Hi guys! Let's do a full face first impressions. Ang dami kong products na I haven't tried, na nangongolekta lang ng alikabok. So, naisip ko na why not do a first impression nitong mga products na to. Hindi siya isang brand, iba-ibang brands siya. Kagaya nitong Sleek Makeup na I received last year. I can't remember. I can't even remember ko anong month. But, yeah, yung Sleek Makeup, yung Shiseido na galing sa BDJ box. Full face, first impression siya. Lahat ng gagamitin ko from kilay, foundation, hanggang sa blush, hanggang sa lipstick. Yeah, lahat yun, bagong products. Bago para sa akin, ngayon ko lang sila gagamitin. I will be using itong Shiseido True Liquid Moisture UV. Bye Bye Touch Ups. Stay shine free with this impeccably lightweight foundation from morning to night. Minimizes pores and keeps your face looking fresh all day. Ang shade ko is OC10. We'll be using yung sponge na kasama doon. It's damp na. Alright, so ito yung itsura ng foundation. Medyo liquidy siya. Tignan natin. I like the sponge. Malambot siya. Very sheer yung coverage. But, hindi siya malagkit. Wala siyang scent. Let's try it with brush kasi nahihirapan akong i-blend siya. I think mas okay yung brush. Mas okay gamitin yung brush. Mas madaling mag-blend. Mas madali siyang i-apply. And I think maputi siya sa akin or hindi pa siya nagsiset. But ang finish niya, it's a little dewy. Medyo light talaga. Hindi lang yata medyo. Light talaga siya sa akin. Mahal kasi itong product na to. It's 1,988. Syempre sa presyo niya, mataas yung expectation ko. It's something na okay lang. Alam niyo yun. Huwag natin siyang husgahan agad. Baka naman maganda siya later on, diba? Mag-concealer tayo. Natatawa ako kasi from Shiseido, punta tayo sa Shawil. O, diba? Ang gandang combination. This one is Shawil Hide the Blemish You're Bluffing Magic Concealer. Perfection and Natural Concealer. 3D Traceless Defects. What does that mean? Defects. I don't know. Ito yung itsura niya. Ang shade ko is 04. Parang ang dark na tuloy. Ang puti kasi ng foundation, kaya parang ang dark na tuloy nito. Nalagay na rin ako sa blemishes ko. Ito, dito. Here. And here. Ayan. Gamitin na rin natin yung sponge kanina. Para may silbi siya kasi hindi ko siya masyado nagamit sa foundation actually. Medyo ma-pink siya, no? Tsaka yung foundation kasi medyo ma-pink din. Pero okay lang kasi yung gagamitin kong powder is Ben Nye Banana Luxury Powder. So, yellow siya, definitely. Parang, I can't really say. Parang wala lang. Konti na lang. Yan. Parang hindi niya natakpan. Ay, iya mo na nga. Mura lang is 125. So, mula sa foundation na ginamit ko ng 1,998, concealer na ginamit ko, 125. Alright, so, next, Ben Nye Luxury Powder. This one I got from Beauty Aesthetic. If you wanna check out her page, ilalagay ko sa description box. So, maraming nagre-request nito pero ngayon lang ako nakatry. Pasensya na! And this one, 42 grams lang. And I've been reading and watching reviews nito. Mukhang okay siya. Pwede rin siya gamitin sa baking. First time kong gagamitin siya sa baking today. Actually, first time kong mag-baking kasi hindi naman talaga ako nagbe-bake. Ay, ang dami kong nilagay. Ayan, nilagay ko sa cup and then let's bake. Ayun, may nagka-comment minsan sa videos ko, bakit daw nakatutok sa akin yung electric fan.
kung nakatira ka dito sa Pilipinas, you probably know why kung bakit nakatutok yung electric fan sa akin. Kasi ang hirap mag-makeup ng mainit. Hindi naman ako pwedeng mag-aircon kasi may buzzing sound na kukuha ng camera. Pero right now, ngayon pa lang masasabi ko na ang ganda nitong powder na to. Iba ang effect. Ano ba? Bakit parang... Ayan. Sige, damihan ko na. Okay. Balikan na lang natin to. Yung baking soda. Kilay muna tayo habang nagbe-bake siya. So, first time kong gagamit nitong Maybelline Fashion Brow na 3D Brow and Nose Palette. And I got dark brown. Alam niyo sa kilay, hindi ako masyadong gumagamit ng mga powder. Yung ganito. Di ba meron ako ng mga kit. Actually, binigay ko sa ate ko yung isang kit ko. Kasi, hindi ako... Parang mas gusto ko yung pencil. Try natin ngayon. Baka magbago ang pananaw. It looks like this. And meron siyang maliit na brush na I doubt na gamitin ko. Ang liit kasi eh. Pag ganito, para ang hirap. Instead, gagamitin ko tong Everbilena na eyebrow, small angled brush. Uy, ang ganda! Parang gel pala yung isa. Kala ko puro powder. Ito parang gel. Sige nga. Tignan nga natin. I-outline ko lang muna yung aking kilay. I-zoom natin na. Uy, in fairness ha, parang natural lang. Kasi diba pag pencil yung ginamit, kailangan mo talaga siyang i-brush kasi yung harsh niya, yung parang linya, diba, hindi natatanggal. So, halata talagang din-drawing mo lang yung kilay mo. Sana lang long-lasting siya. Kasi yung mga ganito, nagdududa ako minsan, parang hindi siya tatagal. Ipabisin pa man din ako, diba? Pasensya na, Diyos mio. Nag-a-apply pala ako, daldal ako ng daldal, ang labo. Isong ko siya. So, yung ito pa lang yung ginamit ko. Let's try this one. Para iset ko siya. Isa-set ko siya kasi baka maghulas kagad. Mamaya nakikita ko nalulusaw na pala yung kilay ko eh, no? Gamit ko rin naman pala yung brush. Akala ko hindi ko magagamit. Ang ganda na itsura niya. Parang pulidong-pulido yung pagkakagawa ng kilay ko. Itong lightest shade, try natin siya dito sa harap. Pang ano siya? Parang masyado siyang light. Pag medyo nasobrahan ka yata, pwede mo siyang pang ayos. Parang corrector. Yung lightest one. Kunwari medyo dark yung nailagay mo dito. Patong mo lang yung light brown dun sa palette. Okay siya. Nose palette din siya. So, lagyan na rin natin yung nose ko. Try muna natin yung lightest one. Baka sobra kasi. Ito yung ginamit ko yung light brown. May nangyari ba? Medyo. Uy, ang ganda. Hindi halatang halata pero na-contour yung nose ko, no? Love it. I think okay na na-bake na siya. So, spread na lang natin. Naka-counteract na talaga yung pagka-pink ng foundation kanina, tsaka ng concealer. Wow! So, meron akong solusyon para sa mga foundation ko na ma-pink. Very good! I think I'm in love. I think I'm in love. I love it! Moving on sa aking eyes. On my eyes, I will be using itong Sleek Makeup Eye Divine Original Palette Mineral Base Eyeshadow Palette. This one. And it looks like this. So, when you open it, ayan, mahuhulog yung brush at saka yung plastic. Kailangan ko makuha yung plastic kasi nandun yung mga shades. Ang gagamitin ko is, I don't know. Ano ba? Ano bang gagamitin ko dito? Ano sa tingin nyo? Ano magandang gamitin dito? Parang gusto ko to. This one. This one is Penny Farthing. Penny Farthing. Yan. Okay. So, yan. Ito yung gagamitin ko. Penny Farthing. This one.
Parang mas gusto kong gumamit ng finger. Try natin yung finger. Mas madali. Definitely. Pinahirapan ko pa yung sarili ko sa brush. Shimmer Copper. I will use itong Sterling. This one, yung Sterling. Okay ba siya? Okay ba siya? I think it is. Ay, wow! Itong eyeshadow na to, it's creamy. Kaya madali siyang kumapit sa eyelids. And very pigmented. So, ilalagay ko lang siya dito sa outer corner. Okay. Looks nice. Okay, let's just blend it. So, parang gusto kong maglagay ng medyo darker dito. So, I will use itong black na matte here. Wow! Sobrang pigmented. Hindi kayo na-expect yan Pero, blend na lang natin. Let's add some dito sa baba. Biblend ko muna siya. Touch na lang natin yung penny farthing. Yung penny farthing. Gusto ko talaga siya sabihin, penny farthing. Let's move on sa aking eyeliner. Sleek Makeup ulit. Ooh la la liner. Waterproof and smudge proof. Ang shade niya is Nutcracker 308. Okay, so ilalagay ko siya as normal eyeliner lang. No wing. Hindi ako mag-wing out. Mascara, ang gagamitin ko is itong L'Oreal False Lash Butterfly Waterproof Mascara. Butterfly Effect Fibers. Ooh. Ganito yung itsura ng kanyang wand. Kakaiba. Okay, so let's... The mascara is wow. Bilis siya mag-set sa lashes. Kaya, hindi bumabagsak yung lashes. Kasi, tendency kapag sparse yung lashes, pag maiksi yung lashes kagaya ko, kapag masyadong mabigat yung mascara, tapos ang tagal niyang matuyo, bumabagsak, di kailangan ko na naman siya i-curl. So, i-curl ko na naman siya, nagiging brittle yung hair kapag basa na siya, diba? So, minsan napuputol yung lashes ko, so it's not good. Pero this one, love. Love, love, love. Ano ba to? Wala pala akong pang contour na bago. But anyway, balikan na lang natin tong MAC. Uy, MAC daw. MAC, the Soft Meow. Matagal ko na siyang hindi nagagamit. So, let's use it again. I don't think parang masyado siyang ma-orange ngayon sa akin. Parang ayoko. Sorry. Parang ayoko. Balik tayo sa Sansan. Patungan ko lang ng konti. Sabi nila, pa-triangle daw yung lagay dito. Kasi nakalimutan ko na kung sino yung napanood ko na yun. Pa-triangle daw para hindi masyadong halata yung double chin. Parang kunwari anino. Oh, siguro ganun nga. Parang kunwari anino siya. Okay, next is the blush. I'll be using itong Maybelline Maybelline Blush Studio Blushem Chic Color I Can Kill for Gold, or number 6. What is that? Ganda ng Benay. Talagang na-bake na yun dito. Oh. Gumanda yung concealer. Actually, yung concealer, I didn't like it. Kasi ma-pink nga siya. Tapos parang wala lang. Siguro dahil dun sa foundation. I don't know. Pero so far, hindi naman siya nag-decrease sa aking, yung mga, tawag doon? Ano tawag? Brain fart. Ano tawag doon? Yung
yung mga lines. Alright, moving on sa highlight. My favorite part, highlighting palette from Sleek. Ang ganda na lalagyan niya, o diba? This one is Precious Metals. This one, ito yung box niya. And, pwede siyang pang-lift ng brows. Pwede sa cheekbones. And bridge of the nose. Using Royal Gold. May instruction dito, step 1, step 2. So, magagamit mo siya lahat. Papakilala ko sa inyo yung mga shades, alright? Kapag nawala pala to, hindi ko na alam kung anong shade siya. So, kailangan hindi siya mawala. So, this one is Platinum. This one is Royal Gold. This one is Renaissance Gold and Antique Bronze. Alright, so, sige, try natin yung nakalagay dito. You know what? Ayoko. Parang sobrang wag na lang kaya. Kasi parang sobrang ano na siya. Yan. Etong tatlo, ito, tsaka ito. Yan. They are cream. Tapos ito, powder. I will show you yung swatches. Hirap mamili kasi lahat sila maganda. Pero I think mas sakto sa akin is yung Renaissance Gold. Ito yung nasa, this one. Parang mas magandang gumamit ng finger. I'll use my finger na lang. Maglagay na rin tayo sa nose. Sabi dito sa box, ang pwede sa nose is yung Royal Gold. So, ito yung Royal Gold. Konti-konti lang muna. Parang masyadong malalaki yung glitters niya para sa akin. No. Ayoko nung nasa nose. Ibe-blend lang ng konti para matanggal yung malalaking gold, malalaking glitter. Last but not least, come on! Last but not the least, lips. Ang gagamitin ko is Revlon Color Burst Matte Balm. Alam niyo bang, this is my first time to use itong matte balm ng Revlon. Matagal na to, pero ngayon ko lang siya masusubukan. And, uy, smell, ka-amoy din niya yung, ano nga ba yun? Yung isang color burst. Kalimutan ko na. Nakalimutan ko yung shade. Sultry. Ang lamig niya sa lips. Ang bango niya. Relaxing. Parang ganun din yung color burst ko before eh. So, I think, okay na ang aking look. Okay! Ang ganda ng eyeshadow ko today. Nagustuhan ko yung eyeshadow, yung eye makeup, yung mascara. So far, wala pa naman ako hindi nagustuhan except dun sa concealer nga, kagaya na sinabi ko kanina. Pero naayos naman ng Ben Nye. So, I think yung Ben Nye talaga yung pinaka-favorite ko dito sa batch. Pero gusto ko rin yung eye makeup. And gusto ko rin yung kilay. Tsaka yung lips. Hintayin na lang natin yung update ko later kasi susuotin ko to the whole day. So, malalaman nyo yung final thoughts ko dito sa mga products na ginamit ko ngayon. Okay, back to mommy mode na ako. Right now, it's 9:45. Babalik ako mamaya. Mamayang gabi na siguro para sa aking update. Para sa aking final thoughts. 7:33 p.m. Ilang oras na ba? I think more than 10 hours since I applied my makeup. Magsimula tayo sa foundation. Alam nyo, yung foundation, although mahal siya, it's, again, 1,988 pesos. You can get the same quality sa mas murang halaga. Or siguro sa skin ko lang. I'm not sure. I'm sorry, Shiseido. Pero, yeah. Hindi siya long-lasting, oil control, bagsak siya kagad. Although it's lightweight, yes, lightweight siya kahit na nag-oil up ako. It's the kind of foundation na parang, okay lang. So, sa kilay, nako, yung kilay. I think I found a new favorite. Maganda yung fashion brow. Fashion brow? Fashion brow? Brow? Yan, maganda tong fashion brow. Brow ba ay brow? Brow? Paano ba tama? Brow or bro? Kilay na lang. Pero kasi fashion brow. 3D brow and nose palette in dark brown. Pang nose contour,
Meron ka na ring pangkilay. Yung eyeshadow, unfortunately, yan na, nag-crease na siya. So, hindi siya, mas okay siya siguro kung, although nandito pa, maganda pa rin, pero pag pumikit ako, ayan, makikita na yung nag-crease dito. Makikita na yung nag-crease here. Kailangan ng eyelid primer dun sa eyeshadow palette. Pero yung pigment, yung application, wala akong problema. Ang ganda ng intensity ng kulay. Yung mascara is good. And I think it's waterproof. Kasi kanina medyo nakatulog ako. Medyo nagluluha rin ako. Pag inaantok ako, nagluluha ako eh. Wala namang, hindi naman nangitim yung ilalim ng mata ko. Gusto ko talaga lagi kasali dito, no? Yung concealer, I think nakatulong yung pag-bake ko kanina with the Ben Nye. Kasi yung yellow ng Ben Nye, andito pa rin. Ay, by the way, nagsimba ako kaya if you're wondering if I have Ash, yan, Ash Wednesday ngayon. Kaya, yun, galing ako sa simbahan. Highlight, it's still here. Long lasting naman yung highlight. Oh, nandito. Ang natira yung glitters nandun pa. Yun na nga lang hindi ko nagustuhan dito sa Sleek Highlighting Palette. Masyadong malalaki yung glitters. Yun lang yung ayaw ko sa kanya, but it's very long lasting. Yung sa lips, yung Revlon Color Burst na matte, it's good. Although pag kumain, of course, matatanggal. Pero it's pretty long lasting. Lalo na kapag binlot ng tissue. Okay naman siya. Okay naman siya sa akin. Hindi siya nag-bleed or what. Nag-fade lang yung ditong part. Pero nag-retouch na ako ha. I think after mga 6 hours, nag-retouch ako kasi nung nagsimba kami. I like it. At sarap ng feeling niya, malamig siya sa lips. And madaling i-apply. And I love the color. Ito, sultry to. Sultry. Yung eyeliner pala, hindi ko nabanggit. Yung eyeliner wala na, nabura na. So, again, siguro sa primer, mas magtatagal siya. This one, okay siya pang set. Especially if yung concealer, if your foundation is ma-pink, grayish siya. Sa tingin mo, parang medyo off yung color ng foundation or ng BB cream or ng CC cream or anything na ginamit mo as base. Magiging okay with the banana powder. And it's definitely good for baking para tumagal yung concealer mo. And overall, okay sa akin tong Ben Nye. If you wanna know kung saan ko siya nakuha kasi hindi siya available sa mall, I will be putting the links. Lahat ng products na nabanggit ko ngayon, I will be putting the links below kung saan ko sila nakuha, kung saan sila available. And that's it. I hope you enjoyed this review or full face first impression. If you enjoyed it and if gusto nyong gumawa ako ulit ng mga ganito sa mga susunod na videos ko, let me know. Comment lang kayo sa baba. And thumbs up this video kung nakatulong po. Sana nakatulong. Maraming salamat for watching and see you again on my next video.